mga ka-BBM! Barangay Stakanan. Okay, magandang araw mga ka-BBM. Narito na naman po tayo sa bagong segment ng ating buhay, barangay at mamamayan. At ngayon mga ka-BBM ay pupuntahan na naman natin yung isa pang kagawad na kasama ng ating, gustong makasama ng ating Kapitan Elmer Cano sa kanyang panibagong panunungkulan. Dahil syempre alam naman natin na sa darating ng October 30 ay magkakaroon ng eleksyon. At syempre napaka-espesyal ng makakasama natin ngayon at pupuntahan ni Kapitan Elmer. Siya po ay dating kapitan ng Barangay Graceville. At after nung kanyang tatlong termino, ay tumakbo din siyang barangay kagawad. Kaya dati po siyang barangay kagawad. And ngayon po, gusto pong puntahan ng ating punong barangay Elmer Cano, si Kapitan Elias, para po hikayatin na tumakbong kagawad para sa kanyang grupo. So tara na, puntahan natin ang bahay ni Kagawad Elias Carona. Ako po, magandang tanghali po. Hoy, Kap! Magandang hapon! Ano ba? Nasadya ka? May napasyon ako dahil alam mo, malapit na yung barangay eleksyon. So, ako ay naghahanap ng makakasama, no? At ikaw sa nakita ko na makakasama ko sa grupo, no? Dahil sa iyong mga naging karanasan sa barangay, magula na sa tagal mong naging kapitan at naging kagawad, malaki ang iyong may ambag sa panahon ng kung sakali na pagpala. At sayang yung mga programa na gusto kong gawin, at sa mga programa na yan, yung 7 pillars, isa doon yung nakikita ko na pwede mong maging committee. No? So, kaya ako nandito para hingin lang iyong opinion tungkol sana na makasama kita sa itong barangay election. Magandang magandang balita yan. Dahil talagang ang ating ang aking sarili ay nasa paglilingkod sa ating mamamayan. At nais ko talaga na makapaglingkod pa habang ako'y nabubuhay din sa ating barangay para ipakita sa ating mamamayan ang aking mga nagawa noon at gagawin pa ngayon. Kaya walang problema. Kasama ako sa iyo. Kasama ang buong pamilya ko. Suporta kami sa iyo. Maraming salamat, Kap, no? So, kaya kita natin ang tawag, Kap, talagang sa tagal ng natin panunungkulan mo, alam kong marami kang magtutulong. So, siguro, yun lang, at inaasahan ko na makasama kita sa slate dito sa grupo na to, ang service basis sa publiko. Kaya maraming salamat. Ngayon pa lang. At nakasama Handa tayong tumulong at sumuporta sa ating programa sa barangay. Okay, maraming salamat. Ako si Elias Serona. Tayo ay matagal na nanunungkulan sa ating barangay. Mula pa noong unang hatiin ng barangay Gaya-Gaya sa 5 parte ng barangay. Isa nga dito ang Gumaok East, Gumaok Central at Gumaok West. At pang-apat ay ang barangay Graceville. At ang panlima, ang mother barangay ay ang Gaya-Gaya. Doon sa paghahati-hati ng barangay, isa tayo sa napiling manungkulan bilang kagawad noong 1991. Tayo po ay mula 1991 hanggang 1994 ay kagawad ng Barangay Graceville. Appointed po nung una kami. At sumunod po, noong 1994, ako po ay tumakbo bilang punong barangay
at sa kahingilingan na rin ng maraming mamamayan ng Barangay Graceville. Kaya ako naman po ay pinalad na ako ay nanalo noong 1994 bilang punong barangay. At nung po tayo ay nanalo ng punong barangay, ay hirap po ang ating barangay dahil wala pong budget ang ating barangay, kung hindi 190,000 lang po sa isang taon. Kaya po noong time na yun, ako na pong barangay captain, hirap na hirap po talaga ako kung paano ang gagawin para mapagbigyan po at medyo mapaunlad ang ating Barangay Graceville. At dala po ng aking mga kaibigan sa politika sa ibang lugar ay humihingi po ako ng tulong at suporta sa kanila para po masuportahan ang mga pangailangan sa ating barangay. At doon nga po, nagkaisip din po ako dahil wala po tayong barangay hall, nakikibarangay lang tayo din sa grotto, ay naisip ko po na maghanap ng mga lupa na po pwedeng i-donate sa barangay para mapagtayuan ng ating barangay hall. Yun po ang aking inasikasong una. Kaya po ng pangalawang term ko, nakakita na po ako ng lupa. Ang inasikaso ko naman po yung pagpapatayo ng ating barangay hall. At dito po ay nakita po natin sa ngayon na tayo ay nakapagpagawa ng isang maayos at magandang barangay hall. At dito po sa ating barangay hall ay kasama na po dito yung mga daycare center, yung ating pong basketball court, at lahat po ng pasilidad ng ating Barangay Graceville ay nandun po sa ating ano. At meron po tayong daycare doon po sa ating barangay hall. At meron po tayong butika rin ng barangay na aking pinatayo doon sa ating barangay hall. At talagang maraming proyekto po tayong ginawa. At hindi po doon natatapos yung mga proyekto na yun dahil tayo po nagpatayo sa bawat lugar ng ating barangay ng mga daycare center. Nung po ako'y nahando ng pangalawang term ko, nakapaglagay po ako ng una po ay 4 na daycare center sa bawat sulok po ng ating barangay. Isa po sa Villa San Jose, yun po isa nasa barangay hall. Tapos meron po tayo nun doon sa May Nawasa, meron po tayo doon daycare center at meron tayo din sa Zone 1. At talagang nais po natin pagdating po sa larangan ng edukasyon ay maitawid po natin yung ating mga kabataan unang-una na sa unang hakbang sa pag-aaral ng ating mga kabataan sa barangay. Kaya po inuna ko yung daycare center para po merong pag-aralan yung ating mga batang maliliit sa ating barangay. At sumunod po nito, isinunod po natin yung ating pong elementary school. Tayo po ay lumapit sa ibang ahensya ng ating pamahalaan ng gobyerno dahil wala po tayong pondo. Nanghingi po ako ng pondo para po makapagtayo tayo ng maraming eskwelahan sa ating barangay. At doon nga po, sunod-sunod po yung aking pinatayo noong pong 2001 pa po kasi nag-umpisa yun yung barangay hall natin doon. At nung matapos po yung barangay, hindi po matatapos kasi sa laki ng barangay natin, 3 taon po pong pinagsikapan na bigyan ng pondo yung ating barangay hall para po mayari ang 3 palapag. At kalaki po noon at talagang dahil po naghanap ng mga donors ng ating eskwelahan, kaya po una po, nakuha ko doon yung pong unang patayo ko, yung 12 pinto, yung 2 story sa harapan yung magkasunod. At sumunod po, nakakingi po ako ng 3 room. Doon po, pintayo po yung 3 story po ng ating pong doon. Yun po, bali 12 plus 3, 15 na room po. Tapos nung po malapit na matapos ang termino ko, ay nakahingi pa po ako sa DPWH ng 2 kwarto na eskwelahan. Kaya po sa elementary po, bali nakapagpatayo po ako ng 17 pinto po ng eskwelahan. At kaya sinasabi ko nga po, tayo na yung nanungkulan na hindi po umukulang sa isang tabi sa barangay hall. Kung hindi talaga po nagtrabaho at gumawa ng mga dapat gawin na papakinabangan ng ating mamayan sa Barangay Graceville. At hindi po doon natatapos dahil po nung gagraduate po ang ating elementary ay mahigit 500, dumadaing po yung mga magulang, wala daw pong papasukan ng high school yung kanilang mga anak. Hanap na naman po ulit ako ng lupa na bakante na atin pong makakuha para po tayo ang muli na eskwelahan ng high school.
At sa ating pong kaiikot sa mga subdivision na may open space na po pwedeng i-donate sa barangay o sa ating city, ay nakita ko po yun sa Hacienda Caritas na tinayon po natin ang Barangay Graceville High School. Kaya po tayo nagkaroon ng National High School sa ating barangay, ay ako din po ang nanguna para po talagang magpursige ng pagdating sa edukasyon. Meron tayong daycare, meron tayong elementary at meron tayong high school. At tayo po nakakuha nga ng lupa, pinatayuan ko po ng 8 pinto na eskwelahan ng high school. Kaya po noong sumunod na taon, 2004 po yun, nagkaroon na po ng high school ng Barangay Graceville. At talaga pong pagsalarangan ng edukasyon, talaga pong nandun ang aking puso, ang aking kaisipan. Dahil yun po ang unang pangailangan ng ating mamamayan at ang mga anak ng ating mamamayan para po makatulong sa kanila yung pag-aaral po ng ating mga bata sa ating Barangay Graceville. Kaya po meron tayong elementary, daycare at saka po high school. At doon din po sa aking panunungkulan, nung pong time na naupo po si Mayor Lito Sarmiento, kasama niya po akong lumalakad ng ating pong eskwelahan ng ating pong BPC, yung ating pong Bulacan Polytechnic College, doon po sa may tabi ng De La Costa Por, doon po sa may Montecillo. At doon po ay natutuwa po ako dahil nag-usap po kami ni Mayor Lito noon at gusto niya daw po sa ating barangay itayo ang ating Bulacan Polytechnic College. Kaya po kasama niya po ako naglalakad noon para po dyan maitayo. Manap po kami ng lupa at nakakita po kami ng lupa nga doon sa tapat na yon na siya po pinagtayuan ng ating Bulacan Polytechnic College. Kaya po lagi kong nasasabi, napakaswerte ng Barangay Graceville sapagkat meron tayong daycare, meron tayong elementary, meron tayong high school at meron pa rin tayong college. Kaya po pagdating sa larangan ng edukasyon, kasama po ako ng mamamayan para po isulong ang ating pong programa sa barangay tungkol po sa edukasyon. At doon po sa panunungkulan natin, talagang ginugol po natin ang panahon natin, oras at talagang para po makapagbigay tayo ng magandang serbisyo sa ating pamayanan. At ako po'y natutuwa sapagkat halos lahat po ng aking inisip ng mga programa sa ating barangay ay nagkaroon po ng katuparan. Mga ginampanan ko po tungkulin doon sa ating barangay, no, ako po'y kasi naging kagawad po ako ng barangay ng ilang beses. Kaya po ako'y nagkaroon ng mga committee doon. Dahil ang kapitan po kasi walang committee, lahat po committee niya. No? Doon po nagkaroon po ako ng committee tungkol sa edukasyon. Kaya po nung time na committee ko po yung edukasyon, ako po ay kagawad sa barangay, ay parang hindi ko po naramdaman na committee ako ng edukasyon. Kaya po ang ginawa ko, doon po sa sweldo ko sa barangay, inahati ko po yun at ako'y kumuha ng 12 scholar. At ako po'y nakapagpatapos ng 6 na scholar ko sa aking sweldo sa barangay na ako'y kagawad. At doon ko po naramdaman na talagang pagka tumutulong ka pala sa tao, ay talagang malaki po ang nagiging ang proseso ng ating barangay pagdating po sa edukasyon. 6 po aking napagtapos ko po, isa po sa La Concepcion College, taga De La Costa 3 po yun, tapos po ng Criminology. At yung pong isa ay 2 po dito sa Zone 1, isa po si Milky Hines at saka po si Michelle Comia. At sa Graceville 3 po si anak po ng BHW. At yung pong isang scholar ko sa BPC dito po sa Tower Grottoville, si Romina Digol. Nakatapos din po siya sa BPC ng kanya pong kurso. Kaya po sa muli po kung sakasakali po ako'y papalari na pagtakbo bilang pagawad ng ating barangay. At kaysa po ako sa lahat po ng mga proyekto, mga magandang gawain patungkol po sa edukasyon. At isusulong ko po ang ating pong edukasyon na ngayon po ay nasabi ko nga po, hindi na po scholar ang aming tawag, kundi po educational assistant po ang aming gagawin. Na ngayon po, sa ngayon ay 3,000 ang binibigay po sa ating scholar sa barangay. Pag po kami ay pinalad ng ating Kapitan Elmer Cano at ang aming pong grupo ng Isip sa Publiko, Empower Community, tandaan niyo po,
lalaki po ang bibigay naming educational assistance sa ating mga kabataan na mag-aaral sa ating barangay. Kaya po makaasa po kayo sa tulong ko at sa tulong namin lahat na magkakasama sa grupo ng AC sa Publiko ay tuloy-tuloy po ang aming serbisyo sa kaiunlad ng ating pamayanan at ng Barangay Graceville tungo sa isang maunlad na barangay at pamayanan. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat at sana po tulungan niyo ako sa darating na eleksyon na ako po ay inyong iboto para po makapagserbisyo ng tama at wasto sa ating barangay. Makatulong sa anumang mga proyekto at gawain pang barangay upang kaisa niyo ako sa pag-unlad ng ating barangay. Ang gandang hapon po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kailangan po tulong ninyo ang gawin niyo po sa amin. Ang serbisyo po ng AC Publiko ay walang humpay po na tutulong at magsusuporta sa inyong lahat. Maraming salamat po.